Alright, mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw ang aming handog sa inyong lahat. Bale, nakatanggap tayo ng isang tawag ng ating katropa at gusto daw tikman ang isa sa klase ng rice wine na ginagawa dito sa ating lugar. Kaya naman dali-dali tayong dumaan sa palengke nang sa ganon makabili tayo ng mga sangkap na ating gagamitin. Bubud at balatinaw, pwedeng-pwede na. At dahil malayo tayo ngayon sa ating bahay, ay mag-innovate tayo ng mga sangkap na ating gagamitin nang sa ganon magawa natin yung request ng ating katropa. Estimated nating ma-produce na wine o tapi pagkatapos ng fermentation o 1 month is 10 liters. Kaya gagamitan natin ng 10 kilo na balatinaw. Ganito po siya. Kaya ang ating lulutuan ay ganito, dalawa. Para marami-raming tubig yung kanyang ma-produce pag ito'y na-ferment na. Alright. Tapos yung gagamitin natin, ito lang, dalawa lang yung sangkap natin. Itong rice at saka itong bubud. Pagkatapos ng mahugasan ay lalagyan natin ng tubig. Katulad pa rin ng dati, kunti lang yung ilagay natin dahil hapok lang natin lulutuin yung kanin. Ang tinuro sa akin ng aking biyanan ay hindi lang lalagpas yung tubig sa ating palad. Ganito yung bigas, tapos ganito lang yung tubig niya, o kunti lang. Dalawang kaldero nga yung ating nilutuan at pagka kumulo ay saka natin hihinaan yung apoy para hindi masunog yung kanin. Pwede na. Ganito lang sana yung itsura pag naluto na, di ba, buhaghag. At para sa inyong kalaman lahat, malagkit rice itong balatinaw na ito. Kaya talagang half cook lang ito lutuin para buhaghag pag ito'y ating pinalamig. Pinapalamig kasi natin ito bago natin lalagyan ng bubud. Nang sa ganon ay hindi daw mamatay yung good bacteria na mag-ferment dito sa ating rice wine. At inuulit ko, improvise po yung mga kasangkapan na ating ginagamit sa ating paggagawa ng wine ngayon. Hindi po yung talagang traditional na gamit, lalo't andito tayo ngayon sa ating trabaho. Kaya kung mapapansin nyo, malinis na plastic yung ginamit natin na paglatagan para lumamig yung ating mga sinaing. Malayo sa traditional way na dapat dahon ng saging na nilatag sa bilao. Pero gayon pa man, sa kahiligan natin gumawa at uminom ng tape, ay gagawan talaga natin ng paraan para hindi tayo maubusan. Para anytime, kung gustong uminom, ay meron tayong pagkukunan. Wow! Madami-dami rin pala yung ating niluto. Hintayin lang natin na lumamig bago natin lalagyan ng bubud. So ngayon, didikdikin natin yung bubud. Para pag malamig na itong kanin, ay madali lang natin itong i-spread. Dual purpose talaga itong buti ng 4x4. Woo! Pwede rin palang pangdikdik. At ganito nga yung paglalagay ng bubud. Spread lang ng pantay-pantay dito sa ating kanin. Halu-haluin lang ulit ito. Saka ulit natin lalagyan o spread ulit ng 3 beses. O hanggang sa sigurado mong lahat ng kanin ay meron ng spread ng bubud. Sunod naman ay tatakpan ito at siguraduhin hindi papasukan ng kahit anumang insekto. Itabi natin yan ng isang araw bago pwede nating ilipat sa banga o burnay. Kinabukasan nga ihinanda ko na yung mga tools na ating gagamitin. I-check natin kung mayroon ng reaksyon yung bubud sa kanin.
Mabango. Tatakpan natin ito. Ito ngayon ipapasok natin dito. Oh, yan. Nailagay na po lahat. Po-ferment po natin yan ng 1 buwan. At para sigurado na hindi papasukan ng kahit anong insekto, tape natin yan. At para sure na sure, itatali natin yan sa rubber band. Sige, igalot mo. Markahan natin kasi ginawa natin ito kahapon. 1 July 24. So, mas mainam ito. 1 buwan mahigit bago natin siya i-harvest. At kung gusto nyo pang makasubaybay ng iba't ibang klase ng paggawa ng mga wines, ay maaari lang po mag-follow o like sa ating Facebook page nang maging updated sa ating mga susunod na mga videos. At hanggang sa muli, mabuhay po at ingat po tayong lahat.